is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in my life. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is my strength. I'll praise
ng Panginoon. For the second week of February, for February 10, si Alvin Migote at ang ating flower Sister Lydia Garcia. At para naman sa February 11, isa sa ating mga visitors, si Michelle Ramos. And kantahan po natin sila ng birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ikaw gagawa? Happy birthday. Ito yung sa akin. Hindi ako nag-prepare kasi nag-prepare. Maligayang ating sa iyong pagsilang. Diyos ang siyang nagpaalam. Ayun, para naman po sa ating mga church activities, dati lagi po ang mga ating prayer, weekly prayer meeting, pero sa Sunday sa church, at po si TNA, for example, nakikita po doon sa ibang lugar. Ganun din ang ating choir practice, every Sunday, 1 p.m. and I think pag-usapan na rin yung magiging practice ng choir for the upcoming anniversary. But, Praise Festival. Nagaganap din sa February 22. So, nagulong po tayo ng another week. Instead of next week, nagawin pa natin siya third week of February. And then, meron po ang ating children of Sunday. Hindi kaya po ang lahat na kaya po late. Sana masagahan po natin ng 9 at 9:30 po para po sa ang late. para sa ating mga kids. 9 a.m. po. Kakarating niya ng diba? Actually, narating din namin yung pagkakandang tayo. 9 din ang adult. So, same lang. Adult and the children. Mag-start ang Sunday school ng 9 a.m. Para makapagsimula po tayo ng service on time ng 10 a.m. So, sana po ay yung practice na mas maaga. At para naman po sa mga pabalita, para sa mga church-related organizations, pangalanan ko lang po sa SIA, na meron po gaganapin kami ng fundraising activity. Susubukan po namin gawin ito susubukan namin gawin ito next Sunday para sa aming related flowers. Pero kung sila po oras at ng budget, of course, ay makagawin na lang namin before the end of Nagkakahalid, di ba? Na nag-inquire na kayo sa ayaw ng flower. sa darating na February 22 Nag-inquire. p.m. Wala akong phone eh. Pero I will send the announcement na lang po ng SIA activity sa ating group chat. And so far po, bilang namuna ang SIA in the preparation of the Praise Festival sa darating na ng February 22, hinikayat po at hinikayat po lahat ng church-related organizations, WA, CM, SIA, children, and CYM na mag-prepare Gift po yung ng ni one ano, yung ganyan, gift ni, nung nag-exchange sayaw, Kaya pala sa for duet. Lahat kami. Magpaalam na lang po kayo sa akin kung ano po yung title ng song, anong nasa presentation, para maayos po natin yung program flow na Praise Festival. So, ganun din po, yung ating praise and worship team, after ng service, ay mag-practice po tayo ng set of songs. At kung meron mga gustong sumama sa praise and worship team, you are very much welcome po, especially if you know how to play instrument.
Nais ko lang po karami yung kaisiin ko. Meron tayong kawain. Sa pindra yung pindra na hinipokin. Ito po ay fellowship. Hindi pala nakaanan. Lang fellowship. Ito yung kailangan sa Baka lang Nag-zoom kasi siya. kaliparan. Or baka hindi na ako Wala sanay sa rin phone niya. registration. Ma-zoom mo. Makapag-zoom ka natin dyan. ang pagkasahin na. Baka lang mabagal internet. Kaya kung pwede natin natin tayo. I-zoom mo. Try mo daw. Ayun. Ang Baka bago. mabagal na internet. Ayun sa kamay ko ah. Arte niya. Zoom Zoom mo ba? Zoom mo ba? Pwede hanggang mukha. Oo nga, hindi pang ano pa rin. Oo. Eh, oo nga. Pero sige, zoom mo pa. Like face lang. Sige, pa. Ayan. Tsaka nga. Ah. Pero okay. Okay, meron po ba sa CWA? CYF? CEN? May announcement po ba CEN? Good morning po sa atin. Magandang umaga. Paparating ko lang po sa inyo yung ating project, yung Operation Shoebox. Ito po ay in cooperation with, ano mga pastor, yung Samaritans First. Kami po, together with our CE members, si Sister Venus, ako, si Elder Joey, and si Sister Giselle was also there. Nagkaroon po kami ng meeting dito sa may Malibay, sa may Baptist Church, at dinaluhan po ito ng iba't ibang churches na ecumenical churches. So, may Baptist, may Methodist, may Aglipayan, may Roman Catholic sa aking pagkakatanda. At ang layunin po ng Operation Shoebox na ito ay bibigyan po ng gift yung mga bata natin. No? So ito po ay hindi namin alam kung ano ang laman ng box, pero ang mga goods po ito para po sa mga bata lang. And then, hindi lang po dito sa church natin ang bibigyan, kundi po sa communities din natin. So, hindi ko pa po alam kasi si Sister Venus ang talagang main coordinator natin dito. Pero ang sa pagkakaalam ko po ay nagsubmit na tayo ng ating sulat, letter of intent for this project, and also kailan daw ito, Pastor? Sorry, mahina na ang memory ko. Kailan daw ito, Pastor? April of this year. So, ihanda po natin, no? At salamat po sa Diyos dahil hindi po lahat ng simbahan ay bibigyan. Yung pumasa lang dun sa requirements nila. Medyo marami po silang hiningi, including our, ano ba yung hiningi nila, sulat sa letter of intent, meron silang, ano yun, statement of faith, thank you, statement of faith, at may ilan pa pong ibang mga dokumento na dapat natin isumite. Pero salamat sa Diyos at nakakomply naman po tayo na ibigay po natin yung ating mga requirements through our sister Venus, who is our coordinator. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na ang ating Children's Sunday School ay every 9 o'clock in the morning. Ha? So, yung mga bata po, nasa taas na ng alas 9. Yung matatanda, dapat nandito na rin ng alas 9. Hindi po 9:30 ha, 9 o'clock, dapat po nandito na. At salamat sa Diyos dahil nauuna naman yung ating mga teachers. Ayan. Dapat po, 9 o'clock, nandito na tayo. At matatapos po tayo ng 9:45. And then we will have a short choir practice. And then our divine service at 10 a.m. So, salamat po kay Elder Loida na nagturo sa atin sa ating adult Sunday School. At sa susunod na Sunday po, ay si Elder Becca naman ang teacher natin, ha? Elder Becca. So, asahan po namin, maaga po tayong lahat dito sa Sunday
alas 9 po ng umaga. Yun lamang po. Maraming salamat. Papalang umaga po mga kapatid. Good morning! Good morning! Pasalamat po tayo sa ating Panginoon at tayo po sumagit na sa dalawang linggo sa buwan ng Pebrero. At atin naman po pinagdiriwang ang kalimang linggo matapos ng Epipanya o Fifth Sunday after Epiphany. At kasabay po ng National Siyak Sunday. At ganoon din po ang Membership and Leadership Month. Atin po pasalamatan ang Panginoon sa patuloy po niyang paggabay at panguna sa atin pong lahat. Upang magpatuloy po sa gawain. Ganun din po ay nais po natin palalahan ang pagkain po sa sinabi ng ating Senior President. Ang fellowship po o Grand Fellowship ng SIA sa darating po na February 22 ay gaganapin po sa UCCT Cagayan, Cavite City. Ito po ay multi-cluster fellowship po. Pangkahatang fellowship po at assembly ng ating pong mga siya sa ating konferensya. Bagaman yung ating naman pong praise festival ay sa umaga, hapon naman po itong gawain yun. February 22 po sa UCCB Cagayan, Cavite City. So ipagalangin po natin ang paghahanda para po sa nalalapit na praise festival. Ganun din po ang iba pang mga gawain ng ating pusiya. At patuloy natin isama sa panalangin ang kaliwan at kapayapaan po sa mga sumusunod. Una-una po sa mga nagibang mahal sa buhay ng ating Pastor Luther. At I think yung nakarang Sunday po ay hinihimlay ng kanyang urn sa Columbarium. Nawa po kaliwan kapayapaan ng Diyos at ang mga alaala ng ating Pastor Luther ang manatili po sa ating mga puso. Dalagin po ang tuloy-tuloy na paglakas ng ating mga kapatid na kamakailan po ay kumaharap sa hamong pagkalusugan. At kapiling na po natin ang ating Council Chairperson, kapatid Natea. Salamat po sa iyong pong nakasasali. At naman po ay tuloy-tuloy ka na po ng mga kapatid sa kanya. And of course, sa ating iba pang mga kapatid ang may mga karamdaman, mga pang kaso, mga major sickness, ipunin naman kayo ng ating Panginoon at patuloy na damhin ang kalakasan mula sa Kanya. Ganun din po ay paalala po sa ating mga teachers o Sunday school teachers, meron po tayong Teachers Empowerment Program Part 4 sa darating po na Sabado sa UCCT Alabug. Ang ating po magiging paksa ay ang Lenten and Easter season. So, i-release na po at ibibigay yung mga manuals para po sa nalalapit na panahon ng Kwaresma. So, darating po na Sabado, araw ng mga puso, February 14 sa UCCT Alabug. Patuloy natin sama sa panalangin ang ating pong Sunday School at iba pang paraan na kung saan sama-sama po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Ganun din po, katulad ng in-announce ng ating kapatid na Jazz, meron pong pagtitipon ang ating mga praise team mamaya after service. Ipagpamanin po kung ako'y hindi mo na makakasama sapagkat mataas po ng ating pananambahan ay didiretso po ako ng Tagaytay para po samahan si Pastor Shirley upang ikasal ng kanyang church member. So, kung ano naman ang susunod kong practice po ay kasama po ngayon dito. Okay po. So, ganun din, ipatuloy natin kasama sa panalangin ng ating mga Bible study and prayer meetings. Hindi ko lang alam kung saan po ang aming Bible study and prayer meeting this month. So, patuloy nung bukas ang ating pong mga pinto sa mga nais din po namang magpadalo sa kanilang mga tahanan ng Bible study and prayer meeting.
Okay po, meron pa ba tayong mga nakalimutan pang mga kapalitan? Dr. Shaki? Sige po. Alam ko lang po, magkakaroon po na ito So, just sa atin. para sa adversity celebration natin sa human concern. Kung ito ang pagpipiliin lang po ay mga identified people, committee, para po sa anniversary na dati natin during the conciliation. So, hindi po po counted, no? Ilang po mga tao na mention para po sa pag-meeting mamaya. I think there were four for that tao na pag-usapan. Kung meron pong mga ibang gawain siguro, kayo na explain or kasi brainstorming ito para sa ating anniversary celebration. Kasama na po yung concert para po sa ating 82nd church anniversary sa June. So, yun lang po. So, hopefully ay be able to come up with Where's the nito? Itong bastante. all the Zoom in. Pero dito, zoom in tayo. Parang hindi zoom in. Salamat po. Kung wala na po tayong mga pabalita, tayo po lahat ay tumayo. Hindi na pagkailangan ng pagkakanan sa pagbasa ng ating mga talata ng nilayan sa mga balita. Ang unang pagbasa mula sa Limangutan, ang mula sa Propeta Isaiah, chapter 58, verses 1 to 4. Sinabi ng Panginoon, sumigaw kayo ng malakas, ng kasing-lakas ng trompeta. Huwag niyong tigilan. Sabihin niyo na sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Lumulog sila sa akin araw-araw at tila mo sa nilang malaman ang aking mga pangangarap. Kung titingnan, parang mag-isa silang bansang mabuhi at hindi sumusuway sa mga utos ko. Pinapakita nila na parang gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami, pero hindi niyo man lang pinansin. Nagpepetensya kami, pero pinaliwala niyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyo kapakanan ang inyong inikasensya. Inaapi ninyo ang inyong mga magagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong isipin na ang ginagawa ninyong pag-aaluno ngayon ay makakatulong para dinggin ko ang inyong dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpepenitensya kayo, dumuyo ko kayo na parang mga damong kulong. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa at humihiga sa abo. Yan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakakalugod iyon sa akin? Ang ayunong makakapagpalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamahan. Pairalin ninyo ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin at ang inaapi ay iyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ng mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit. At tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa ninyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway at pagagalihin ko kayo agad. Ako na ang inyong Diyos na matuwid ang mamumuna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung tumulong kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pagbibintang ng kasinungalingan at pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain ng mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga lupa, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang
asin ng sangkatauhan. Ngunit, kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat ulit? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at pakakan ng mga tao? Kayo, ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Ay. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang isa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang isa ang mga iyon, kundi upang kapahin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tundok o kuntit man ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino mang magpawalang bisa sa kaliliitang bahagi nito at magpuno ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao ng kapaliliyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang salita ng Diyos ay mayaman, maliging ko parehas na tunay. Kung sa salising dinaraan,
choir. Purihin po natin ang Panginoon. At hindi po palang kilalanin ang presensya po ng nakababangang kapatid ng kapatid na Joy. Si Sister Mirasol. Ayan. And of course, about isa po namin sa dalawa po na nakasuot na long sleeve yun. Ang ganda rin na. Feliz and Merry Christmas po. Ito mo yung regalo ninyo. And of course, sa mga isa po na nasusumikap na magpatuloy sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon, ang araw po ito ay ginawa ng Diyos upang itanghal ang kanyang dakilang pangalan lang. Tayo po sa mandaling manalangin, Panginoon, salamat po sa inyong patuloy na paggabay at panguna sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kami samahan at ingatan kung paano kami inyong sinamahan at ingatan sa nakalipas na panahon. Pagputuloy niyo po kami ng inyong banal na diwa at patuloy na tuwan sa inyong pagkatawag. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo kasi at ang ilaw. Dalawang simbolo po na ginamit ng ating Panginoon Kristo sa pagpapasimula ng kanyang pampublikong ministeryo. Kanina po sa ating Sunday School ay tinamalan ito ng ating kapatid na Lola at tinalakay po natin ang pagpapasimula ng public ministry ng ating Panginoon. Dalawang bagay po ang binigay ng pansin. Unang-una, na ang bautismo na tinanggap ng ating Panginoon Kristo ay umaayon at naaayon sa kalooban ng Diyos Ama. At ito po ay isa ring akto ng pagpapakumbaga. Dili mo, anak ka na ng Diyos, nagpabautismo ka pa, sumunod ka ba sa kalooban ng Diyos Ama. At higit sa lahat, ito po ay isang paghahanda sa mas malawak pang kakaharapin na hamon ng ating Panginoon Kristo. At ito rin po ay may kaugnayan sa ating buhay bilang sa Iglesia at bilang mga individual. Tayo po ay tinawag ng Diyos hindi lamang upang harapin at tinatawag po natin mga perks o mga benepisyo ng isang Kristiyano. Kundi most of the time, karamihan po sa ating buhay at paglilingkod, nakaharap po tayo sa iba't ibang forma at klase ng mga hamon. Ito man ay hamon pang-personal, hamon pang-kalusugan, o hamon sa ating ugnayan at relasyon bilang isang iglesia. Subalit sa dulo, ay patuloy natin itinatanghal at itinararangan ang pangalan ng ating Diyos sapagkat ito ang tuong lahat ng ito ay para sa Kanya. Dalawang simbolo po ang ginamit ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo sa umagang ito. Ang asin at ang ilaw. Pag pinag-usapan po natin ang asin, meron po tayong natural resources ng asin sa ating bansa. In fact, ang kalakhan po ng Parañaque hanggang diyan po sa Bacoor, Cavite City, noong po dekada 70 hanggang 80 ay meron pong tinatawag ng mga irasan. Yung pong pinagmumulan ng ating mga asin, yung tinatawag ng mga rock salt. At pati po dyan sa pag-aaral, pagpatakdo po ng 1990s hanggang sa ngayon, unti-unti na po itong nawawala. Bunga po na tinatawag nating development aggression. Isang puri po ng pagunlad na kung saan ay nakuha na po ang mga agricultural lands at tinaiwan na po ng mga commercial lands, commercial establishments. Ilan po minsan na lang po ang nagpo-produce ng asin. Ang pinakamalapit po sa atin ay ang Pangasinan at ilang bahagi ng La Union. Pero pag dito po sa Southern Luzon, at sa Central Luzon, wala na po. Saan po ginagamit ang asin
sa mga sinaunang panahon. Unang-una ito po ay ginagamit as preservative, natural preservative. Ito po ay ginagamit upang mapanatili ang freshness ng isang pagkain. Nung hindi pa po na-invento ang refrigerator, ang asin po ay esensyal sa pagpapanatili ng kasaliwaan ng isang pagkain. At ito po ay sa mahabang panahon ay ginamit ng ating Panginoong Kristo sa kanyang halimbawa kung paano po tayo mananatili naman sa presensya ng ating Diyos. Pag tayo daw po ay asin ng sanlibutan, ano po ba ang ating pinipreserve, pinapanatili? Unang-una ang ating ugnayan sa ating Diyos. Ang isang asin ng sanlibutan ay nagsusumikap na mapanatili ang ating ugnayan unang-una sa Diyos. Meron po tayong personal relationship sa ating Panginoon. At kung sinabi mo natin personal relationship, personal. Kaya mo sabihin ang lahat sa ating Diyos. Kaya mo magsabi ng totoo at magpakatotoo sa kanyang harapan. Alam niyo mga kapatid, alam naman ng Panginoon ang ating damdamin at iniisip. Sabi nga po sa akin ng awit, maging ang mga hibla ng ating mga buhok ay alam ng ating Panginoon. Gusto na ng ating Diyos na tayo ay maging totoo sa kanyang harapan. At kapag tayo po ay nagsabi ng totoo, tayo ay nagpapakubaba sa kanyang harapan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na ugnayan, relasyon sa ating Diyos. So, bakit hindi po natatapos ang personal na ugnayan sa Diyos? Kung meron po tayong upward relationship, ano? Meron namang outward relationship. Hindi mo natin pwede sabihin na tayo ay meron kaugnayan sa Panginoon, kung hindi naman natin napapanatili ang ating ugnayan sa ating kapwa. So kung paano po tayo nakikipag-ugnay sa Diyos, kasabay din po yan ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Hindi mo natin pwede sabihin, ako ay ligtas na, period. Kayo, bahala na kayo dyan. Meron po tayong tungkulin at pananagutan upang ipakilala ang ating Panginoon sa Kristo sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay. At magsisimula po yan sa pamamagitan ng ating ugnayan sa ating kapwa. Alam mo ninyo, ang pag-ugnay sa kapwa, kung paano tayo itinanggap ng Diyos sa kabila man ng ating mga nakikapalangan at kahinaan, pinili niya tayo at tinawag at pinalimutan ang lahat ng ating mga pagkakasala. Inaasahan niya sa atin na naluto tayo sa ating kapwa. Pag nagmahal ka ng kapwa mo, sinisikap mo natin burahin ang anumang mga naging pagkukulang niya sa iyo. Sa pagkakakalikasan po natin bilang mga tao, tayo ay, ano po, nanutumbat ng ating mga pagkukulang o sinusumpatan natin ang ating kapwa sa pagkukulang nila sa atin. Iniisa-isa po natin yung ating mga ating mga naging pagkukulang sa ating kapwa. O iniisa-isa natin yung kanilang pagkukulang sa atin. Kailanman hindi po naging gawin ng Diyos na tayo ay tukusin o sumpatan sa ating mga lawang pagkukulang sa Kanya. At sa aling laging bukas ang Panginoon upang tayo ay patawarin at bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Nangangulugan ng upang maging asin ng sanlibutan ito, handa po tayong matuto sa mga naging pagkukulang natin bilang mga individual at bilang isang iglesia. Ang isang asin ng sanlibutan ay handang tumanggap ng mga pagtuna sa Kanya. At ang dahil naman siya, akuin ang mga to ng may pagpapakumbaba at pagsusumikap na manatili ang Diyos sa Kanyang presensya at sa Kanyang piling.
pag pinipreserve po natin ng church ang relations natin ng kapatid, hindi po tayo magiging instrumento ng pagkakahati natin, pagkakawasak-wasak. Iniiwasan natin ang mga salita, kaisipan, mga gawin na maaaring mapahagi po sa atin. We stand on the truth, hindi po sa mga gawa-gawang kaisipan lang o kaya mga fake news. Naninindigan po tayo sa totoo. At kung ano ang totoo, hindi na dapat ang mali. Pinipreserve pa natin ang ating mga sarili sa harap ng Diyos at sa harap ng ating kapwa. Sumunod po ang ilaw. Ikalawang simbolo. Ang ilaw po ay magiging mas makabuluhan at kapaki-pakinabang kapag nasa gitna ng kadiliman. Ano po ba ang mga darkness moment ng ating buhay? Pag ikaw po ay nasa dilim, nangangapa ka. Hindi mo alam kung ano yung magiging puhunin. May tinatawag kong darkness o kadiliman na ikaw ay sarado ang iyong isipan. Alam niyo po yung sinusuot ng mga kabayo? Ano po tawag doon? Yung dito sa gilid. Nilalagyan po yan ng tawag po ng tapaho po eh. Ang purpose po nun ay para makafocus ang babae sa kanyang pagtakbo na hindi po tinitingin sa kaliwa sa kanan. Advantage po yun, pero may mga disadvantage din sapagkat hindi niya makikita yung kanyang gilid. Hindi na tawag po tayo tawag po yung gilid yun. Peripheral. Peripheral Peripheral. vision. Yung peripheral. Gilid, no? At nakakamangha ang niligan ng Diyos sa tao sapagkat may kakayanan po tayong makita ang mga pagkakataon, mga bagay-bagay na nais natin makita. Pero hindi po lahat ng tao ay biniyayaan ng pagkakataon magkaroon ng paningin. Meron po tayo sa pastor sa pamamagitan po ni Pastor Tony Llanes. Siya po ay bulag nung siya pinanganak. Pero hindi po naging hanggang yan kung siya ay maglingkod sa Panginoon. Dapat pala minsan mainitan natin dito sa Pastor Tony. Literally siya po ay bulag. Pero nagiging dahilan siya at instrumento ng Ebanghelyo ng Panginoon. So ang kabulagan po o kadiliman ay hindi lamang nakikita sa mga physical attributes. Maaari tayo po ay kumpleto sa paningin, nakakadinig, o may pandinig at may kakayamang salita. Subalit naharangan ito ng mga uri ng kaisipan o pamumuhay na kung saan tayo ay nasasandak sa kadiliman. Tayo po ay mga makasalanan. Sino po dito ang pakalamnan niya ay wala siyang kasalanan? Pakitaas niyo po ang kamay ninyo. Meron po ba dito ang sasabing ako ay walang kasalanan, hindi makasalanan? Tayo po lahat ay mga makasalanan. At tayo po lahat ay may kanya-kanyang kadiliman sa buhay. Kung sinabi ng ating Panginoon Jesus na kayo ang ilaw ng sanlibutan, ito rin ay pagsasabing kailangan natin ang Diyos sa buhay natin upang tayo maging daan ng kaliwanagan patungo sa ating kapwa. We claim na nasa atin si Jesus, pero hindi natin absolutely sinasabing tayo lahat ay absuelto na. Nakakagawa pa rin tayo, nakakapag-isip pa rin tayo ng mga bagay na taliwas sa layo ng Diyos. At kapag umabot po tayo sa ating limitasyon, dinideklara natin na we
we need the Lord. Kailangan natin ng Panginoon upang maging daluyan ng kaliwanagan. At kapag tayo po ay naghigaan ng kaliwanagan patungo sa ating kapwa, maglilingning ang Panginoon sa atin. At dinanais niya para sa atin. Sabi ko sa isang himno, nasa ni Jesus sa akin. Ako ay magningning. Jesus wants me to be a something. At yung liwanag mula sa ating Panginoon ay dulot ng kanyang pagpapatawad sa ating mga pagkakasala. At sa ating pagsusumikap na magbalik loob sa Panginoon. At paalala ng mga kapatid, kung tayo ay magiging nakakasentro lamang sa ating kapwa-tao, mahirap kung tayo makaahon sa ating kaliliman. Sapagkat ito ay nagpapaalala sa atin na magnilay muna sa ating mga sarili. Bago natin sabihin ang kakulangan at kamalian ng iba. Sabi nga po sa isang awitin, before you accuse me, take a look at yourself. Ang pagkakataon po ito ay panahon upang tayo ay magnilay ng sama-sama bilang isang iglesia. Upang ating pubigintaan tayo lahat ay asin at ilaw ng sanlibutan. Hindi ikaw, hindi lang ako, kundi tayong lahat ang asin at ilaw ng sanlibutan. Sa kabilangan ng ating mga pagkukulan, ginagamit tayo kasangkapan ng Diyos sa magpapatuloy ng pagkatatag ng kanyang bayan. Mga kapatid, sa umaga ito, ating pong ipagdiwang at ipagpasalamat ang biyaya at kapag ng Panginoon. Salamat sa Kanya na patuloy po tayo binibigyan ng pagkakataon ng pag-asa na lumapit at magpasalamat sa Kanya, maglingkod sa Kanya, at gamitin po tayo ng instrumento ng Kanyang gawain at ministeryo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Klase pagkakulot. Mga kapatid, dahil Kristo, hindi kaya tayo ng mga salita ng Panginoon na dapat natin paliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng lahat. Sa gayon ay nakita ng bawat isa
sa bawat isa. Salamat po sa palawak ninyong pangunawa sa amin. Sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang kami ay magpapaloob sa inyo. Sa pagkakataon din na kami lahat, Panginoon, ay makita ang tunay na kahulugan ng pagbabalik sa inyo. Salamat sa inyong dugo na iniluhos para sa amin. Sabay ang pagkilala, Panginoon, na walang sino man sa amin ang karapat-dapat. At kailangan namin kayo. Kailangan namin kayo, Panginoon, upang kami ay magkaroon ng panibagong ugnayan at relasyon sa inyo. Kung kami man, Panginoon, ay naroon ng pagkakataon na pagsamantala ay tumalibog sa inyo, patawarin niyo po kami. At hinihingin namin ang inyong pangunguna at gabay sa bawat isa. Upang kami ay sama-sama magpaloob sa inyo nang may pag-ibig, nang may pagpapatawa at sa lahat ng may pananampalataya. Tuloy nga, Panginoon, kami lahat ay tumakawag sa iba't ibang forma ng kamiliman. Kami lahat ay Diyos ay pasamantalang tumalikod at tumayo sa inyo. Subalit, ang inyong liwanag ang nagdudulot upang tagayin namin ng pag-asa na mula sa inyo. Panginoon, hindi man kumpleto ganap ang liwanag na aming ibinibigay patungo sa aming kapwa. Hinihingin namin ang liwanag na ito ay magmula sa inyo lamang. Upang kami ay maghingi, upang kami ay maging paraan na kung saan namin bibigyan ng pagkakataon na magliwanag ang mga kapatid namin at ang aming kapwa na nabubuhay sa kadiliman. Maging kami man, Panginoon, hindi kanya na kadiliman sa aming mga buhay. At ang lahat ng ito ay hinihingi namin na inyong bigyan ng kaliwanagan ng Diyos. Kung kami man, pansamantala, ay nagkaroon saradong kaisipan. Kung kami man, Panginoon, ay pansamantala, ay tulad ng ibang mga tao kung saan kami naging makanusga sa aming kapwa. Patawarin po kami. At bigyan ng pagkakataon, Panginoon, na makita ang mas malawak na aspeto at kahulugan ng aming pagdilito. So, bago ito sa mga oras nito, Diyos, ay patuloy din namin inaalala pa rin ang aming mga kapatid na nasa inyo ng piling. Lalo tigit ang aming pangungalawa, Pastor Luther Garcia. Ang ginawang kaaliwan ng kapayapaan ng dumakal sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng katiyakan, ng assurance, Panginoon, na kayo ang Diyos sa kanyang paglilingkuran at wala nang iba pa. At sa pamamagitan ng inyong kabagat biyaya, siya ay tinubustan at tinatawag sa kanyang mga kakulangan at kahilaran. Panginoon, dinadalayan mo rin ang iba pa namin mga kapatiran na patuloy pong nagpapalakas sa kanilang mga karamdaman pisikal. Salamat sa inyong pagpapalakuli sa kalakasan at kalusugan ng aming kapatid na Thea. Sa mga sama-samang pananalangin, Panginoon, sa mga sama-samang pagkakataon na nakita namin ang kahulugan ng pagtitiwala sa inyo at paglilingkod sa inyo sa gitna man ng mga mapanghamong kalagayan. Kayo, Diyos, ang siyang mananatili sa amin. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na Ana. Ganun din po sa aming kapatid na Joey. Sa iba pang mga may karamdamang pisikal, Panginoon, sa mga oras nito, tanggapin nila at tanggapin ang bawat isa sa amin ang kagalingang nagmumula lamang sa inyo. Panginoon, kung paano kami rin ay nagpapalagili ng aming ugnayan sa isa't isa, kung paano namin pinapreserba at pinapahalagahan ng bawat isa, Panginoon, nawa ay maging kasangkapan pa rin kami ng pagpapanahuli ng anumang nasirang ugnayan ng relasyon sa aming kapwa. Tuloy nga, Panginoon, na ito isang malaking hamon sa aming mga buhay. Kung paano mo namin bibigyan ng daan ang aming mga sarili na ibukas patungo sa aming kapwa. Na aming makita, Panginoon, ang kahulugan pa rin ng pagpapakumbaba sa iyong harapan. At kung paano kami, Panginoon, ay magbibigay ng pagkakataon pa upang mabalik loob sa inyo. Panginoon, gawin pong asin at ilaw ang bawat isa sa amin. Sa inyong habag, sa inyong presensya. Ang lahat ito ay magiging posible.
Festival, ang mga komite na maghahanda para sa nalalapit po na pagdiriwang ng 82nd anniversary ng UCCT Pasay. At sa iba pa mga gawain ng Iglesia ito. Sa aming mga pangangailangan, Panginoon, salamat din sa mga ginagamit ng kasangkapan upang maging daluyan ng pagpapala patungo sa inyong gawain ng Ministeryo. Ganun din, Panginoon, inukom niyo po ang inyong banal na Espiritu at patuloy kaming magtulungan at magkaisa bilang inyong anak at bilang inyong. Ito po ang aming pagsama panalangin ng may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa tawag ng Diyos, sumayo kayo sa sanlibutan. Hanapin ang inyong saklolo sa Panginoon at magpatangay kayo sa ilit ng Espiritu sa mga kayo na inyong. Nawa ang Diyos ang inyong maging kublihan laban sa lahat ng masama at katitisuran. Naway gawing matatag niya sa Kristo ang inyong buhay sa pananampalataya. Naway gawin kayo ng Espiritu Santo sa kapayapaan at tulungin ng pag-ibig ng Diyos. Umayo tayo sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ng isang Diyos. Diyos nating manlilikha, Diyos nating manlulubos, at Diyos nating pagdiwang at lubay. Amen.